simple lang sa isang beat, sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na mga sikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Merry Christmas! Merry Christmas! Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:06 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda. Agma karon, Hayra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. May dayad nga gabi bilog nga probinsya at Aklan. May dayad man nga gabi bilog nga Banwat Kalibo. Kabay unta nga apisar magain naton nga panyempo, may bagyo kita. Sa gihapon worry free, healthy ag happy kita tanan. 7 minutos makaligad sa oras, alas 6. Salamat sa mahal nga Diyos sa panibagong kay gayunan niya gintaonan ng katon. Maga ililibaw man kita, of course, para sa rondaya nga palatuntunan. First Friday edition kita, ha? Mga pinalangga naton niya mga kasimanwa, mga pangga, mga darling, mga sweetheart, nga always nagapamati, always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. December 5, 2025. 20 dias lang Paskuagon, ha? Sa aton nga pag ililiba maghatod kita kinyot mga balita, impormasyon nga kabay. In one way or the other, mapuslan naton sa aton yung pagpangabuhi. May mabuo kita nga mga leksyon, may mabuo kita nga giya. Speaking of mga nga panyempo, tutukan tamanda, no? Bago ginakasubo, ginaton itong natabo sa Cebu. May landslide guman. Pahilayo iya kamon, Lord, bago ginuo ko. Sa inang nga hapon kililita aro pipila ka mga media people nga naka-attender. Agrong tagpamaba spokesperson, public information officer, Kalibo Municipal Police Station, paagi kay Police Lieutenant Britannia. Press conference, ha? May ginklaro apisar nga may nagwaon yan nga balita na ulihin na lang man dong press con, Importante sa iyo yun man it mga pumuguyo. Hindi man kita makahambag in behalf kay Manro Hambag, Kalibo PNP isolated case. Sa aton ana hindi kita pwede maghambag nga joke malanggali. Di ba seryoso ra actually nga istorya. Seryoso nga sitwasyon. Kung matawaan patat kay gayonan duna kung umigo ay ma-replay naton para sa benepisyo at mga tagpagamati naga-relate information sa radyo, even sa mga nagabiyahe nga mga tricycle, pampasahero man o pribado.
Sa mga nagamonitor sa maintok nga transistor radio basta may FM agbuo boses nga raho. Energy FM Kalibo mga kasimanwa ha, 107.7. Even sa mga naga-uwi hapon naton rin na perhaps ka mga taga MDRRMOs, PDRRMOs Rescue Team, mga kapulisan tanga naka-duty nagapamati katon sa gamat gid mga ma'am and sir ha. Pangabay, like and share aton nga pala tuntunan. Naka-live stream na kita mga kasimanwa, pangabay, like and share again. Simulcast man kita via Aklan Cable Channel 3. Pila sa mga iga-recap naton mga kasimanwang information. Tandaan nito kung nagligad nga tong Lunes. Dagata sa kahanginan dong parte sa isang kapersona nga ginapatihan. Ay daywa man do ang gulo ay no? Daya karang nga ginmensionar ta nga may gindakop puno nga to nga puti nga ugang. Tapos tawag kara sa mga nagapati nga may sabid sa tagot. May information kita mga kasimanwa. Ang hatungan gingubong ato pagkatapos na nga mamatay, nagkasubo ro pamilya, nagpost sa social media, gin-like, taasan it kilay it iba, gin komentaryuhan. Okay man, syempre sino man abi nga pamilyarong magsugot nga hindi na makita kuno ha, or hindi maihaya sa andang nga panimagay, dumduman talang man kag panahon it COVID. Ay, alinon mo kaysa sa abo pa nga matapnan. Pero raya nga ra mga kasimanwa, anano gid bagarong natabo, anano gid rong gin kamatay isagang ka haligi ng tahanan. Nanuro mga rason sa daya kara nga istorya, nanuro sa likod kara. May pipilang ka mga nagariak mga kasimanwa ha. Patawaan naton it nagakaigo man nga atensyon. Kon minatuod nga rabis, ronggin kamatay, daya magapadumduman katon tanan-tanan baw kalisod matuod bisan kuring abi makarayhi angkit kay may rabis ana. O kon bisan nambagon mo nga wa man manahuag. Arong pinaka first action taken tay nagapa-inject gid kita ha. Ano abi mabuot kita karang mga Pilipino, mahugop kita sa mga sapat, makakita kita it dayang kuring nga ginpilak, ayam nga ginabandonar ginabuo naton, ginasapupo naton mga kasimanwa kapin pakuntiyo. Pa kun cute plangga gid, pero kun bumahon nga ni ag nagiging garbage collector it ay po pasensya sa mga nagaw ihapon. Joke man lang aton man pero hay realidad abi. Pabayaan yung dayon sa karsada. Kung hibungguan it sa gakyan ag makita rong nakabunggo o motorsiklo, sukton ana ginaunahan ay binungguan mo tang ay may paalin tara. Pero konro na aksidente mga kasimanwa tugmang may bagayran, manyo tang sapat ron ay huwag ginapakaon ko mataron naguway ko pero bukod at amon dun na sa tanan naton yung mga biyaheros out there, mayad niya gabi safe and sound kabay pa ha. Inyong nga pagbiyahe para nga makaabot safe and sound again sa inyong nga mga pamilya. Ayaw ko nakianay tagay. Ano abi mahawid pa si pares ang kabuti ang pares sayo yung nga nagadrive. Baga sugod man kamukon amat nga mga matig-amang kamot mga mahumok. Sayo yung nga nagadrive hawid-hawiran pa.
hambay ro unit isang kaasawa nga naakig. Bukod dat ako ha. Malay ko ta nga nagatagay ka mo rin ha. Nanorong kaundan again at press conference again mensyonar ta. Well, syempre pagklaro, bahay minor di edad gali irato. Agsangagan nga minor di edad, wa it criminal liability. Sige lang, akon katon hay possibly na-impluensyahan it social media nga ginatawag imbis akigan ta tatapon ta buligan ta nga maikorek rong saga agpangabay. Ay, kita man sa bilog kay nasa nagpangutana nga basi makon, ma'am ibulit ra imo sa eskwelahan. Ay nag-agree man katon si Ma'am Britanya. Ayaw man aha. Ay imbis na makabalik sa tama nga disposition pag sinunlugon paruna. Di ba ga Ma'am Jero Solita Panadero mayad nga gabi kay Rising Tibiao Barangay Captain Joby Katuiran, good evening man. I remind naton when it comes sa Christmas party sa Pizza GCT Amuntoho. Nagapiit laot ako Madam Cap. May excited dito ako nga makahahunhon itdaya nga tao ko nano nga. Importante masadyag, mapabatsyag, ma-share. Especially sa mga less fortunate people, rong espiritu it Paskwa. Madago mo man nimo intindihan doon kung nanor butambagon ko less fortunate people. Bukon it kesyo naka-ispatos, naka-relo hay bugana ro pagpangabuhi. Sayon gid kita nga tanan kita hagos makara have the intention to share ha. Sige, abero na ro mga 5 gatos worth nga ron mga pang Noche Buena. Alas 6:17 mga kasimanwa pagpanamyaw taman pagtaot katahuran sa tanan naton ng mga pangga mga darling mga sweetheart. Sa GC6 tanan niya kabarangayan niya sa Bilog Banwat Kalibo. Welcome. Sa mga taga Islat Boracay, Mainland Malay, Buruanga, Nabasi Bahay Tangalan makato naman siya Malinaw Leso. Liba ka madalag baliti Batan Altabasan niya Washington. Iririmaw kita again sa palatuntunan. Sanbaya isagot naton mga nangan ha momentarily rong pila ka latest weather forecast from the UST Pag-asa para may guidance kita mga kasimanwa. Sa mga kaikbataan, kapartidusan, kaparyentihan naton mga kasimanwa outside the province of Baclan, nahidlaw man kita kanday sanda nagabubalikid man iya ho. Konsiin man kamo nga parte bilog nga Western Visayas, bilog nga Region 6, bilog nga Pilipinas ag bilog nga kalibutan. Alas 6:18 ha, importante unahon anay naton dayaho si DOST Pag-asa weather forecaster Benson Estareha. Mangisay kita kung nanoro parte kay tropical depression nga si Welma mga kasimanwa. Bebe pamatian ta mga kasimanwa sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon, ako po si Benison Estareha. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Wilma as of 5 p.m. December 5, 2025, araw po ng Biyernes. Huling namata ng sentro ni Tropical Depression Wilma, 180 kilometers na lamang po sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay pa rin ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. So hindi pa rin po kalakasan ang daladala nitong hangin. Ngunit patuloy ang pagbagal na pagkilos ito westward. So inaasahan po na bukas pa ito posible maglandfall dito sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands. Base sa ating latest satellite animation, yung makapal na ulap mas associated pa actually dito sa tinatawag natin na shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Kaya dito sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi pa po ng Mimaropa and Quezon, asahan yung paminsan-minsang malalakas na mga pagulan overnight. Yung associated naman kay Bagyong Wilma, dito po sa may eastern portion of Visayas, asahan yung mga minsang malalakas na ulan at kalat-kalat naman yung ulan dito sa bahagi ng Western Visayas, Central Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, natitirang bahagi ng Caraga region at Northern
Northern Mindanao, yan po ay dahil din kay Bagyong Wilma. Yung northeast monsoon or amihan, malakas pa rin po sa ngayon na nagdadala ng may kalamigan at preskong panahon dito sa may Northern and Central Luzon. Asahan yung mga light to moderate rain sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora and Quezon Province. Natitirang bahagi ng Luzon, that includes Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang ng pulu-pulong may hinang pag-ulan. Base naman sa ating latest satellite animation din po, wala pa tayong namamataan po na panibagong weather disturbance na susunod dito kay Tropical Depression Wilma. Tulad nga po na nasabi natin kanina, within the next 24 hours, posible ang mabagal na pagkilos nitong si Bagyong Wilma at ito po ay dahil dun sa presence ng high pressure area dito sa may mainland Asia. So kapag meron tayong high pressure area, napipigilan yung pagkilos or pag-usad ng bagyo. Kaya naman posibleng manatili at mababad po sa mga pag-ulan ang ating mga kababayan po dito sa may silangang bahagi ng Kabikulan at ng Visayas. Malaking bahagi din po dun sa kanyang tropical depression intensity simula po ngayon hanggang sa araw po ng Martes ay dahil dun sa pagpasok ng malamig at tuyong hangin galing po dito sa may northeast monsoon. So napipigilan yung kanyang paglakas o pag-intensify pa bilang isang tropical storm or even typhoon at super typhoon. Plus the moment na magkaroon ng interaction sa kalupaan, nagkakaroon ng frictional effects kung saan nasisira yung sirkulasyon ng bagyo. So hindi natin inaalis yung possibility na habang binabagtas po nitong si Bagyong Wilma, ang kalupaan po ng Visayas ay downgrade po tayo into a low pressure area. And then yan po yung ganyang scenario, no? However, kahit po ito ay mag-isang low pressure area na lamang, aasahan pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw associated dito sa Bagyong Wilma or sama ng panahon nga eventually na magiging low pressure area kung posible at dun din sa shear line na siyang iiral pa rin naman po hanggang early next week. Base po sa latest track ng Pag-asa, general movement nitong si Bagyong Wilma ay westward. So pagsapit po bukas hanggang sa araw ng Linggo, asahan yung pagkilos niya dito po sa malaking bahagi ng Kabisayaan. At pagsapit po ng Lunes ng madaling araw hanggang sa tanghali ay kikilos ang bagyo sa northern portion of Palawan. Pagsapit ng Monday ng hapon pa, ito ay nasa may West Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Tuesday pa ng umaga. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 or pabugso-bugsong hangin ang mararanasan ng ating mga kababayan po sa southern portion of Sorsogon, Main Masbate kabilang ng Ticao Island, gayon din sa northern Samar, eastern Samar at Samar, Piliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bohol at sa northern and central portions of Negros Occidental. Meron din po tayong signal number 1 sa northern and central portions of Negros Oriental, gayon din sa Siquijor, northern and eastern portions of Iloilo, central and eastern portions of Capiz, Guimaras, signal number 1. Maging dito rin po sa may Caraga Region sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na ang Bukas Grande Islands and Siargao Island. Maging sa may Surigao del Sur sa northern portion din ng Agusan del Norte, at sa Camiguin po, meron tayong signal number 1. Bukod doon sa pabugso-bugsong hangin, possible din po na magkaroon tayo ng mga sea travel suspensions, no? Para na rin po sa safety ng ating mga kababayan. Medyo magiging maalon kasi yung ating mga coastal communities po doon kapag meron tayong may kalakasan na hangin. So lagi magantabay sa ating mga updates para sa mga pagbabago sa ating mga wind signal, kung magbago man yung direction or yung intensity nitong si Bagyong Wilma. Para naman sa northeast monsoon, hangin amihan, may kalakasan po ito sa ngayon. So ibig sabihin, malakas din yung hangin na may experience ng ating mga kababayan dito sa Luzon and Visayas, yung mga wala pong wind signal simula po ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. At may kalamigan nga po ang ihip ng hangin, lalo na dito sa may norte at sa mga kabundukan. Tomorrow, most of Luzon pa rin magkakaranas po ng mga pabugso-bugsong hangin dulot ng northeast monsoon, maging sa Visayas at hanggang sa may Zamboanga Peninsula. At pagsapit po ng Linggo, most of Luzon pa rin po patuloy ang pabugso-bugsong malamig at preskong hangin, gayon din sa Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Misamis Occidental. Para naman po sa magiging taya ng ating mga pag-ulan sa susunod na 3 araw, asahan po within the next 24 hours, meron pa rin delikadong mga pag-ulan. Kapag po meron tayong orange, hanggang 200 millimeters po ang dami ng mga pag-ulan yan, equivalent sa 200 liters per square meter sa loob po ng isang araw ang posibleng ibuhos sa ating mga probinsya dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging dito rin po sa Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran,
at sa Leyte. Posibleng mas enhance pa yung mga pag-ulan lalo na sa mga kabundukan, kaya naman mataas ang tsansa ng mga landslides doon. At sa ibang parte, possible din yung mga pagbaha, hindi lang yung mga madalas binabaha po yung mga low-lying areas natin na mga lugar at yung mga pag-apaw ng ilog doon sa ating mga kailugan. Samantala, 50 to 100 millimeters naman ang posibleng dami ng ulan within 24 hours or 50 liters to 100 liters per day po per square meter sa may Camarines Norte, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, hanggang dito sa may Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. We also have to consider na ilang linggo na rin po na nagkakaroon ng madalas na pag-ulan dito sa mga lugar na ating nabanggit, lalo na dito sa Visayas na nadaanan po at naapektuhan ng mga bagyong Tino, Juan at Verbena. Again, patuloy po na mag-ingat sa banta ng baha at landslides at makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue. Bukas po, araw ng Sabado, asahan din yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng hanggang 50 millimeters naman. So hindi siya substantial na talaga nagdudulot po ng mga pagbaha sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Yan po ay dahil sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Sa may Zamboanga Peninsula, yung outer cloud bands or outer rain bands ng bagyong Wilma affected din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga region. So nandyan din po ang banta ng mga baha at landslides. Light to moderate rains naman ang aasahan sa may norte, kabilang ng Cagayan Valley, sa mga bulubundukin ng Cordillera, down to Aurora, in Quezon Province. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, ito yung time kung saan binabagtas ng bagyong Wilma itong hilagang bahagi po ng Cebu, ng Negros Island, yung gitnang bahagi ng Panay Island. So may mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot kay bagyong Wilma at dahil na rin po sa shear line pa rin. So itong buong Bicol region, meron po tayong 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan bukas ng hapon hanggang Sunday afternoon. Samantala sa may Romblon, Aklan, and Capiz, yan po ay dahil kay bagyong Wilma, asahan din yung hanggang 200 millimeters or delikadong mga pag-ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. 50 to 100 millimeters naman ang posible sa may Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro. Ito po ay dahil sa shear line at dahil kay bagyong Wilma sa may Northern Samar, Biliran, Leyte, hanggang dito po sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental pa rin, Negros Occidental, Antique, Iloilo, and Guimaras. Kalat-kalat naman ang ulan ng thunderstorms pagsapit po ng Sunday, December 7, dito sa Cagayan, sa may Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, down to Bulacan, Metro Manila. Asahan din po yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms sa araw po ng linggo, maging sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, natitirang bahagi ng Visayas, ito po ay dahil naman kay bagyong Wilma, at sa ilang parte pa ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Habang may mga light to moderate rains naman dahil po sa hanging amihan dito sa Cordillera region at sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley. At pagsapit po ng Sunday afternoon to Monday afternoon, that's December 8 na, ito po yung time kung saan kumikilos na ang bagyo sa may Northern Palawan hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea. So affected pa rin ng bagyong Wilma ang Occidental Mindoro, Antique and Palawan, posible yung 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, ito yung eastern sides po, no? Affected po sila ng shear line pa rin. Aangat yung shear line as far north as Cagayan, Isabela, Aurora, down to Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Marinduque, Oriental Mindoro, and Romblon. Posible pa rin yung 50 to 100 millimeters. So manaka-naka yung malalakas na mga pag-ulan at andyan pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar. Para naman sa gale warning or babala sa ating mga kababayan na nag-CC travel po within the next 24 hours, posible yung hanggang 5.5 meters or nasa halos 2 palapag ng gusaling taas na mga alon malayo sa Pangpang dito po sa silangang baybayin ng Luzon and Visayas. Simula po yan sa eastern coast ng Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, northern coast of Quezon, kabilang na ang northern and eastern Polillo group of islands, Camarines Norte, matataas ang mga alon, northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, lalo na sa northern and eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, dito rin po sa may northern Samar, at sa eastern coast of eastern Samar, delikado po ang mga pag-alon. Yan ay impluensya ng parehong northeast monsoon, kung dito sa may northern Luzon, at yung bagyong Wilma dito naman sa may eastern coast ng southern Luzon and Visayas. So most likely po pagbabawalan yung mga small sea vessels po natin na pumalaot at the moment, habang yung malalaking sea vessels posibleng payagan po, no, pero
makipag-ugnayan pa rin po sa inyong mga local Coast Guards. At muna latest, mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa, every 3 hours naman po meron tayong update regarding dito kay Bagyong Wilma. At yan muna latest, ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Impunto alas 6:30 ang karon niya oras. That's the replay ha. Ito pinaka-latest weather forecast natin from DOST Pag-asa. Salamat syempre kay weather forecaster Benison Estareja. Mahuga ta kung siging ilinugan. Pero sige nga, dapat mag-learn yun kita pag-adjust kita. And speaking of DOST, mga kasimanwa, Department of Science and Technology, hopefully no aton nga gobyerno total hay upgrade. Hopefully makakita man kita paraan kung paano baga literally magamit rong imbis nga problema eka nga ay magiging solusyon. Gun matudro na yang kahigayunan baga. Pero what ako nagahambal directly nag-agree kay President Bongbong Marcos ng number nga para nga makuan hay gamiton ta kuno tubig baha. Pwede na kita kaisip magsagod kita itubig kanugon pa. Di ba ga? Matter of bright disposition and choice nagreklamo ka sa mga disyerto mo siguro ay ila-ila sa narito. Sa mga syudad nga bawat patak ng tubig binibili. Bisan panghugas mo yang sa imong buler na. Wakart mga man na lumural ka. Aman ipamalita mo ta. So ay tubig ulan among ginagamit. Sige nga pipila man lang katon karon no maka-adapt. By the way mga kasiman mo mataas bagay mga blood sugar, ikaw baga may diabetes. Ay rarong sabat sa imong nga bagatian, DTX 500. Rong DTX 500 sa uman may tatlong ka importante nga anti-diabetic properties nga nano nga ni. Dahil karang nga siarantin nga nagapanuboy glucose, baisin nga nagakontrolar at blood sugar. Ag polypeptide nga may kaparehong epekto kung tawag nga insulin ho. DTX 500 madali ba lang usuyon. Aton nga partner kontra sa diabetes sarang mabakawi sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Standby sa inyo ka mga pa-shoutout ag ma-replay anay kita sa kaparte ito press con ka ina ha. Hopefully may mga bagay nga makatao katon it enlightenment. Di ba ga partner mas Cremier? Inyong mga pa-shoutout standby basahon tagaling mga kasimanwa pagkatapos gilamang pilang ka mga reminders pangabay hugat-hugat ang kamulingan. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining apon ka-partner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This Christmas, may your dream be bold and your hope unshaken. Christmas message is brought to you by Honorable Agnes Risiduro, Barangay Captain of Feliciano Balete, Aklan. The men and women of Malinaw PNP Station, headed by Police Captain Garnet Villaruel. Honorable Bel Ormaneta Isada, Barangay Kagawad of Estancia, Kalibo, Aklan. Audio mix and sounds owned and managed by Joe Sixto of Aranes, Balete, Aklan. The men and women of BFP Numancia, headed by SFO4 Anthony de la Cruz, Acting Fire Marshal. Mr. and Mrs. Vince and Maria Lenny Imahe of California, USA. Honorable Jezreel Templo Nuevo, SB member of the Numancia, Aklan. Aquaholic Water Refilling Station at Santa Maria Street, Poblacion, Malinaw, owned and managed by Jojo and Josephine Prado.
the men and women of Numancia PNP Station, headed by Police Captain Marizel Guevara, Officer in Charge. Honorable Danilo de los Santos, Barangay Captain of Manok-Manok, Boracay, and former SB member of Malay, Aklan. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Driver, nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. May the true spirit of Christmas shines in your heart and light your path. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year full of happiness. Hope the holidays bring plenty of reasons to smile. Christmas message brought to you by Mr. and Mrs. Boy and Celine De Jos, Leah Retoriano Usui, Mr. and Mrs. Django and Frau Rio Malos, Kalibo SB member William La Chica Jr., Kalibo SB member Raymar Ribaldo, Puok Barangay Captain Ludi Pinos, and Kalibo Vice Mayor Philip Kimpo. Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together.
Sa kape, we only choose the low acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pahisayod sa tanan nga mga negosyante ag pumuguyo it Banwang Kalibo. Ro Tesorero Municipal it Banwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan nga mga negosyante nga ro ikaap at nga quarter it pagbinagayran it business tax hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktubre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuguyo nga Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis it wugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026. Ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 at Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita agon maagom ro tax amnesty sunod sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ra inyong amilyar buwis sa hugta o real property tax nga uwa it penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyon hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante ang tag-ana it mga propriedad hay ginapangabay nga bayaran do andang buhi sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga daghon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran ag sa numero 268-1706 para sa buwis it hugta, building ag makinarya. Bukas ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. May your December be filled with gentle moments and glowing hearts. Christmas message brought to you by Mayor James Solanoy and the good people of Nabas Aklan. Honorable Fromy Bautista, Mayor of Malayaklan. Honorable Jason Yap Talapian, Barangay Captain of Balaban. One Love, Boracay. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:44 Kasimanwa again, mataas bagay mga blood sugar kabaga may diabetes. Ay rarong sabat sa ibong bagatian DTX 500. Rong DTX 500 may tatlong ka anti-diabetic properties nga sa uman mo mga masunod. Xarantin nga nagapanubo it glucose, baisin nga nagakontrolar it aton yung blood sugar, ag polypeptide may kaparehong epekto it ginatawag nga insulin. DTX 500 klaro mga kasimanwa aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 mabakag sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Defenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Alas 6:44. Okay, mga pa-shoutout naton Kasimanwang Palmi Piñano Andres. Oy, good evening from Poblacion Altabas. Shout out sa mga members it Andres family, Piñano family. Yan, mga kapamilya man ni partner Mas Cremier. Kay partner Aldric, Kasimanwang Aldric DP. Good evening, Papa, amigo Bert. Shout out sa mga taga-Udyong ha, sa may sitio Gisi Altabas Aklan sa gamat gid nga abo. Sige, babaw pa. Kay Panggang Aquilin Placido Bernosa watching from Magpag-ong Batan. Thank you so much. Kasimanwang Edna Baal Sukgang, good evening. Sige, Kasimanwang Maria Luz Andres Pagid Di Domingo. Okay. Kasimanwang Joyce Ripol Andrade
Clemente, good evening. Sige, salamat gid nga abo. Kasi manuang Gigi sa buko, sinyon to? Okay. Idol DJ talaga, no? Kasi manuang Ruben Espino Guillermo, mayad yung gabi. Kasi manuang, or kay Madam Batch Classmate Pangga, Mama Jing, Jero Solita Panadero. Kay Madam Cap, Rising Tibiao, Honorable Joby Katuiran, ag bilog nga pamilya, bilog nga council mayad nga gabi ag sa tanan ng mga pumuyo. Kasi manuang Narli Oquindo Abilio Senior mayad man nga gabi. Sige, thank you so much ha. Standby. Okay, i-replay anay naton rong naging kaundan ko press con kay ina sa Kalibo Municipal Police Station, no? Si Police Lieutenant Britannia ron nag-atubang sa mga media people nga naka-attender kay ina. May nagahibayag ta sa kwan ho, sa comment. Sige lang O hara ho, pabati naton rong kaundan kong press con kay ina bisan katunga na lang mga kasimanwa standby. One click. Okay, statement mo regarding sa development update mo sa bomb threat no? Yes, no. So good morning gid sa tanan no, kagapamati sa mga respective na pila nga mga panimalay and mga respective stations sa mga media na ari diri subong present no. So this is with regards no sa alleged bomb threat incident kahapon nag-transpire diri sa atong area sa Kalibo. So as per investigation man naton no, gusto din na i-clarify man naton on behalf man sa among Chief of Police Police Lieutenant Colonel Jerry Vargas no nga that was just an false alarm kumbaga. So wala sang na-recover nga bomb sa area no, kung diin nga wherein may gin-report nga kuno may alleged nga mga bomb threat. So negative siya. So based man sa aton nga sa paniling man naging conduct no sa aton nga EOD and K9 teams or units no, negative, wala sila sa na-recover or na-identify or nakuha nga bomb sa area. So wala kita sang kumbaga wala sang presence of bomb nga natabo dito sa certain school kung diin nga may gin-report nga bomb threat. This investigation tamam na tumod na kung kanyo gidhalin ro datongan shot nga may una nga bomb threat. Yes, no. So, based man sa aton nga investigation, ang involved individual nato no sa among bomb threat is a minor. And also a student from that school. Yes. So, actually, kumbaga, on the part man no, actually, ang aton involved dito sa aton nga bomb threat is nag-confess na siya. Yes, nag-confess siya mismo nga due to curiosity no, kay siyempre hindi man aton likod sa aton mga recent days na ang bomb threat incident in Iloilo City. So na-curious siya. So according sa aton nga involved, na-curious siya on part niya. Then ang nga text or message gin-edit niya. And gin-send niya sa iyang kaugalingon nga messenger account. And the account nga nag-send is a fake account. Siya man mismo ang nag-ubra. Yes. Paano na ang i-process, ma'am, do tawag ka ng investigation nga nasay na itong imo mismo kay ma'am do nag-ubra man? During the investigation, kaya syempre, first of all, during the conduct man sang reported na to, una-una gin-secure din natin ang area no, ang school. So gin-pa-evacuate ang mga teachers and students for their security. And coordination man ni COP sa atong EOD K9 for paniling kung may presence din man sa bomb. So during investigation, screenshot siya ang ipakita. So ang estudyante, kumbaga nag-report siya sa iya teacher nga may nag-chat daw sa iya nga may bomb sa school. So ang dito sa screenshot nga ato, edited abing iban and na-find out dito nga diba sang adlaw siya natabo but na-find out dito sa original copy sang among nga screenshot nga send siya a night
before pa yan. So dito na kumbaga dito na corner ang aton involved na ginhimo and nag-confess siya mismo in the presence man sa teachers and even sa iyang parents. Ma'am, granting nga minor ang aton ang subject, ma'am. Anong intervention sa aton PNP diri ma'am kag disposition, ma'am? On the part nato kay syempre ang aton nga minor is not subject for discernment kay wala siya na belong sa age bracket. So ang aton nga sa part man sa PNP to secure man sa public syempre hindi iyak lahog-lahog ang isa ka bank threat natin nga ginatawag. So on the part man naton wala sang criminal liability ang among bata since consider nga minor siya. Ang case naton is gin-refer sa local MSWD for proper intervention or diversion programs for the involved minor, at the same time also the involvement of parents and kung ano man ang sanctions or regulations kag policies ang iyang school. Na-mention ma'am seryoso giban abi ang care na abisa ng mention man nga for intervention and proper disposition sa local MSWDO. What about sa inyo sa Kalibo PNP? Will there be still investigation, background check sa pamilya base kung ano nga mga nagasulod sa isip kada ko nga ngaraag posible mauman pa. And interesado man kita nga masayuran base kung ang gaya nga unga is unga nga naapektuhan at broken family nga ginatawag para nga masumpon man namon sa pagtalakay sa kahanginan for proper dissemination man namon information. Yes, no. So even though nga na-consider naton nga ang aton nga case na is nakon na naton na address, wala na siya nag-stop. So continuous gyapon ang aton nga follow up man nga interventions man on the part sa aton sa PNP kay syempre hindi na siya lahog-lahog basi himuon mabalas ang iban. And on the part sa aton nga involved person actually previous may previous record ni siya previous record ni siya ang aton nga minors sa iya man nga ginahalinan nga previous school but pero hindi lain siya nga incident but syempre due for privacy concerns and to tukon na sa aton nga minor kasi syempre minor siya so amo lang ang hatag nato nga statement nga ang iya ini nga ang aton nga involved is may previous man siya nga record diri sa aton. Mapalog ako kung mamot ang cellphone sa unga nga sa diinan anyong custody if ever. Ang cellphone ni sa unga is gimbalik man siya iya hindi man naton to sir makon sa iya kay actually gani ang mga screenshot adto is gin-delete gani niya ibang na-retrieve siya sa aton nga responding officer. That's why dito siya ganito find out na corner nga amo na nga himo-himo lang niya ang amo nga bang threat. At the same time that's why gani nga ginadala taman for involvement ang parents sa sa mga interventions man and diversion program man depending man sa DSWD kung that's why gina-involve din ang parents kay very important gid ang role ng parents para at least bala nila mag-guide nila bala sa sakto ang bata. Kaya syempre, kung kulang sa guidance, nga hindi na bala mabalaan kung ano yung ginahimo sa mga kabataan natin on social media. Kaya syempre, halo na data na makikita nila. So, there is a possibility na tuod yung due to curiosity sa mga nakikita nila, so gihimo-himo sila nga i-try man nato ni or something which is wala sila yung kaintindi nga hindi maayo ang resulta kag makakoski siya especially sa school nila na disrupt ang operations sa ilang school. Curious maganda bang dugang mama, what was the reaction ka nga if ever nga naka one-on-one ninyo siya at the time may bakas baga pag hinusol sa nga itsura may nagangirit man nga para nga magpaman naton Noche de Ronda. Alas 6:55 aton karon nya oras kaparte ang mga kasimanwa ha. Press con kay ina nga ginhimo sa opisina aton nga Kalibo Municipal Police Station. By the way sa mga nagapamati ag posible nga mag-agi sa Roas Avenue mga naga-drive
mga nagamotor ha, be extra careful kay man may ongoing makaron nga prosesyon ha para sa kadungganan ni Blessed Virgin Mary. Wahay sa kwan ho sa Lunes again. Kapiestahan ngon ha, Immaculate Conception of Mary mga kasimanwa. Mahaba-haba tara nga prosesyon makaron yan ni sa mga nagapamati pa-inform nyo lang. Ayaw man kamot burhot pag abot nyo pagpanaog ninyo sa Kalibunumancia Bridge. Same sa mga magaliko magagamit kung lugar. Roa sabi nyo, kita na to na stranded yun, traffic kon mga kasimanwa. Pero may mga policeman kita. Tali ang gid ha. Standby mga kasimanwa sa evening draw at PCSO Small Town Lottery Aklan. Standby man ay aton nga sugpunan do pagtalakay ta parte sa isang kapersona, isang katatay, padre di pamilya nga namatay. Sa Banwa Itlopo ko nagdaliwan nga Domingo. Ano gid baga, Domingo or Sabado? Sayuron taron mga kasimanag, nano ba karon kinamatay na? Rabis? Paano nahambal nga rabis? Sa tagon ay han. Dali ang mga kasimanwa, hirawon do evening right PCSO Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. In partnership with Great Line Gaming Ventures Incorporated, we thank you for your continuous support for patronizing business of products. Please be reminded that every day we have 2 chances of winning. That is 2 p.m. and 7 p.m. The result for our 7 p.m. draw is only for the province of Aklan. For those who have just tuned into our FB Live, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for pre-draw proceedings. And now we're ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official go signal? Okay, may go signal kita na sa ating AAC representative. Aklan, that's for the Small Town Lottery. Time we're ready for the first winning number. Number 39. Numero 39. Time we're ready for a second winning number. Our second winning number is number 19. Numero 19. Okay, our official winning numbers for tonight. December 5, 2020. Congratulations to the winners. Alright, alas 6:59 itong karon nga oras. There you go mga kasimanwarong evening draw. 8 PCSO Small Town Lottery Aklan. Again, makarang gabi at Biyernes, December 5, 2025. Of course, para again sa benepisyo wa makapamati wa makasubaybay sa nasambitan karon nga draw. Don't worry we will do the recap. Again, hayraro mga winning numbers mga kasimanwa in exact order. 39 ag 19, 39 and 19. 39 ag 19 sa tama nga pagpasunod, that's 39 and 19 in exact order. Hatod gaton sa gyapon at Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolo nga lehitimong partner at PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta para sa ag naghingabot gid,
Para sa evening draw mga kasimanwa, unfortunately and sadly wa magdaog na pierde, naghoy-hoy rong abaga, literal man nga nagsunggod. Better luck next time kung may nagdaog man. Congratulations Pangga. Yahoo! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:01 ton karon nya oras kasi manwa nahadlo ka man baga matapnan itsugagop. Apisar nga nagka-claim ka ay dati nagsugagob na ko. Ay galing hay may makahagadlok nga nga komplikasyon nga daga. Mga kasimanwa rong tikos nga ginatawag. Ay nanomayad. Relax ag instead nga mahadlok mag D3 Bio. Panubuon ro viral ag bacteria load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Padayunon naton anay mga kasimanwarong kaparte it press conference kay inaha. Medyo nabitin naton yung mga tagpagamati pero hindi naton pagpaubuson. Okay, again hara mga kasimanwarong kapanimbalik si Police Lieutenant Britannia it aton nga Kalibo Municipal Police Station. Check naman kung anong thinking na nagkaroon. Actually sir, on my part wala ko siya naka one-on-one gidya istorya no. So hindi ko mahambal kung anong reaction sa bata with regards man sa aton nga sa iya nga sa nag-confess siya with regards dera. So that's why gani nga ginatinguha nga ginahinyo ginato no, especially not only in this case ini nga ilang sa other sa other man nga anong gapamati sa aton kang nagatan-aw nga especially sa mga parents gid nga i-check man natin, kumbaga i-observe, i-check man natin mga kabataan kung anong kakatabo bala sa ila, not only sa atong nga panimalay, but also sa mga schools nila o mga ginakakatuan bala nila nga lugar. Kaya wala kita kaintindi kung sino nakakahalubilo nila. Siyempre dako ina nga contributing factors kung kisa nga ginahimo ina sa isa kabata. On the part of school, ano doon na naging intervention niya upon learning nga ano student mismo ro naging din niya incident? Actually with regards man sa intervention sa school no, wala kita idea kung ano ila interventions man with regards there. It depends upon the school kung anong policy nila regarding ni sa incident nga involving sa ilang student. Okay. Matapos nga mabato naton ang tawag information naton nga may arat rin nga bomb threat sa eskwelahan. Ano ang ginhimo nga makontrol naton ang mga estudyante, mga teachers na wala ba sang mga matabo or base kung siyempre ang iba sila baka magdalaragan kasi may mga aksidente ma'am. Yes, amo na gani nga upon reporting diri naka-receive ko lang aton nga ang aton nga station. Gin-advise yun gid ang aton nga caller nga to stay calm and to evacuate immediately sa area. Kag upon arrival dito sa aton nga responding officer together with our SWAT and CCOP mismo no nagkadto dito sa area, gin-cordon in sige ang area ka ang mga nabilin nga wala pa kaguha sa school gipagwa for their safety. Noche de Ronda. Alas 7:04 aton karon nga oras mga kasimanwa. Pwede ninyo nga bisitahon uman ha ro amon nga rang gin-post nga press conference kay ina. Actually hapon ato no. No, sorry. Udto adlaw. Mga kasimanwa for further information no. Tante karay nagaintindihan na kita nga dapat rong bomb threat nga rin di na matabot uman wa karat ga ubra wa karat ga paluko may layi mga kasimanwa nga nakahanda haom nga nagahugat man kung sinor na ila ka mapriso kara. Alas 7:05 aton karon nga oras. Kasimanwang Baby Lopez Morales mayad nga gabi shout out ko na sa mga taga Tibiao anay dali ang gid ha si Babaw sinoraya. Kasimanwang Jerry Caceres, sige sa mga members Caceres family sa mga taga Tibiao, thank you so much. Kasimanwang Leon Napadasas again, shout out sa mga taga Manop
Batan Aklan. Speaking of Altabas Aklan, mga kasimanwa. Noche de Ronda. Okay. Ro natabo nga ra actually sa isang katatay ginamensionar naton ano. Sa Lupo particularly kung nagtaliwan ng mga inadlaw nagtawag man sa atensyon siyempre mga kaibahan una nanda sa lugar no sa mga taga-pabahay sa Lupo mga kasimanwa ag iba pa nga mga kapartidusan nanda no may bangod nga ni nga way klaro kanda kung anano rong rason namaan nga una-una syempre nagmasakit damdaman nito kung nagligan nitong mga inadlaw gindagat teras kahanginan sa anggulo nga may gakot nga superstition with all due respect ay wag pagariya sa mga pagpati no mga nagasugid nga nagagto sa sapa nagpanag-a ginhingabot kat datong nga ginasugid puti nga urang ag ngani nga to cut the story short sabid kuno sa tagon or sa sapa. Now, may post man mga kasimanwa nga nagadugang question sa kung anano rong istorya dahil may gasugid nga haangkit it ayam. Okay. Nagmasakit. Nagpaganghagok. Agbase man sa information ana naton ginpahilot mga kasimanwa ko ana mismo nga pamilya. Oh. Kasayod man abi kita again, huwag pagariya sa ito ng mga pagpati, may mga nagadangop sa doktor no, para nga masiguro kung anano rong ginabatsyag ito siyang katawo o siyang kapasyente. Hindi man sa gihapon maduga, ro pagpati, apisar nga moderno kundo panahon, kay man may mga nagamayad man. May mga nagadangop sa manug pamutbot, sa manug hilot, aga pareho karon yung mga faith healers mga kasimanwa. Unfortunately and sadly, wa maagapan. Now, nagabot sa punto nga ginakasubo taman, nagtaliwan sa pihak nga kinabuhi. Bata para actually, no? Dahil karang nga tatay. May mga unga. Naro gina kasubo, sambilog, it pamilya, sigon, base sa nga post mga kasimanwa is, wa ginanda, mahaya sa nga bagay. Kay man, ginasugid nga ginbuo rito. May balita nga nagwa MDRR imaorong nagbuo sa bangkay kung biktima. Noche de Ronda. Napangutana, sinoro nag-inform sa mga taga MDRR Imao Altabas kung minatuod nga sandaro nagbuo. Ag nanoro naging reaksyon kung pamilya. Paul Yagiray, no? Di ba ga? Paano nakaabot sa Igtagupangod at MDRRMO? Kung nag-abot man, nagapati kita nga mangusisa man kararo mga taga MDRRMO na nor istorya kara, etc. Ako personally, ako nagapati nga pag-abot dito hay daghariya ro inyong ngaron nga bangkay ay igubong ta. Noche de Ronda. That's also unfair, no? Nga hindi sana mag-usisa in fairness. Agkon again, in fairness again, pato-patuan at istorya nga ginbuo gang. Noche de Ronda. Hamat ginsugtan kun buot. Okay? Mga kasimanwa. Now, papaano na siguro nga taga MDRRMO ra to? May sagakyan, may ambulansya. Okay. Gina-create natin pilang ka mga pangutana for awareness, di ba? Mga kasimanwa. May picture nga naka-post, naka-PPE or personal protective equipment nga ginatawag. Dumdum niya kat may mga COVID nga to, dato. Mga kasimanwa. Sana nung nga dahilan. Okay, granting ko na halimbawa, rabies, dato bagarong treatment. It aton nga rural health unit, mga kasimanwa. Ag, sa punto, istorya nga, gingubong gagi. Mauron bagarong sistema if ever, kung ikaw, naangkit it ayam, kuring, kung ano na nga may rabies, hindi ka kung baga mag-agi sa tama nga proseso, mga kasimanwa, wa baga it death certificate nga itao sa pamilya, ag sangagan nga ruyon do proseso, okay, sa siin gingubong, paano gingubong, mauno it dagom rato, etc. mga kasimanwa. Noche de Ronda. Okay. Hay nano, rong pagbati in fairness it pamilya.
Mga kasimanwa, hangkit gid man bagat ayam, ano ro sitwasyon at the time sa siindo tatay nga ra sa tagon imaw, sa sapa imaw, may sanduko nga daga nanuman. Pilaron sa mga pangutana nga ginataod-taod taman mga kasimanwa somehow to satisfy ro mga pagduda ag para nga hindi man mabutang sa agang-agang both parties do pamilya, Rural Health Unit, MDRRMO. Bangod sa wa man kita nagabaso mga istorya nga posible nga wa man itbasihan. Okay? Now konsundon naton do tama, hopefully magpagawa statement ng Rural Health Unit of Altabas. Mga kasimanwa kung anano gidrong minatuod. Kung hindi man, sige yang. Pero at least kung maklaro sa pamilya para nga mahimos man do anda karon nya buot. Ikaywa, may mga maglaygay, maglugpay man kunta sa pamilya kung anano rong insakto ang mga dapat nga himuon para hindi kun magsagi ka buryong man ang isip. Wa kita na ila nga may magagatong-gatong man sa istorya o na sa Banwat Altabas, ha? Pamilyar ron nagaantos. I-guide naton sa kung anano ron tama. And please, itao taro insakto nga sabat, mga kasimanwa. Alas 7:12 at ang karon nga oras, standby manumbalik kita pagkatapos gilamang pilang ka mga reminders, pangabay, hugat-hugat sa kamununan. Noche de Ronda D3 Payo. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas ko. D3 Payo. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. All I want for Christmas is a moment that feels like home with you. Christmas message brought to you by Adolphus Driving School. Numancia Clan by Dr. and SB member Adolphus Pueda. The men and women of Banga PNP, headed by Police Captain Dandy Gonzalodo, Officer in Charge. Honorable Mariel Cielo Coching Sendon, Vice Mayor of Numancia Clan. Honorable Jovi Catoiran, Barangay Captain of Tibiao, Altabas, Aklan. The men and women of Altabas PNP Station, headed by Police Captain Gilbert Patiles, Officer in Charge. Honorable Apolinar Cleope, Aklan 1st District, Sangguniang Panlalawigan Member. The men and women of Libacao PNP Station, headed by Police Captain Larry John Vidal, Officer in Charge. Honorable Eric Del Rosario, SB Member. Batan, Aklan, Prosecution Attorney Ronelo Inventado. Yumi's Belly and Native Lechon, Talabahan and Resto Bar. Tigayon Diversion Road, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Iloilo Branch, Bagingin Tigmawan, Iloilo. Owned and managed by RJ Reyes Ortega. Contact number 0920-263-3778. DTX 500. DTX 500 has Charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis Vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area.
Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny? Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Masarap na kainan na buhay na humaling. Sa lasa ay di ka mabibitin. Masarap sulit sa suling tapsiderya. Masarap panalo at patok ang lasa. Masarap ang pares with lechon kawali. Masarap yayain ang ating barkada. Suling tapsiderya one. Suling tapsiderya one. Ang Dagaw Kalibo. Rice Queen in Kalibo. Suling tapsiderya ang pangalan with free drinks pa to. Kanilang mga soup meals at sizzling meals. Talagang masasarap pati ang silo meals. Tara na! Hope is the heartbeat of Christmas. Christmas message brought to you by The Hangover, Pasabaw Food Corner. We bring soul to the recipe. Located at Pook Jetty Port, owned and managed by Joan Ramos La Chica. MJ's Inn, open 24 hours, located at Pook Tubungan, Kalibo, Aklan. Owned by Vandal Pintason. AZ Mobile Magic PH, located at Archbishop Reyes Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. We offer installment via Skyro and cash basis iPhone Store. 39ers Kaano Branch, located at Cardinal Sin Avenue, Barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Contact number 09177-990-302.
Owned and managed by Cheryl Calapardo. They also offers Christmas promo until December 31, 2025. Baril Cafe and Wine Bar, located at Rojas Avenue Corner, Acevedo Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Contact number 0917-166-7746. Owned and managed by Joanna Sacapanyo. Glamours Manor and Lucky 8 Residence, rooms for rent. They have studio-type rooms, boarding house rooms for male tenants only, perfect for students, workers, or anyone looking for a convenient and accessible place to stay. Located at El Barrio Street, Calibo, Aklan, and Purok 4, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. For more information, visit their Facebook page, Glamours Manor, or contact them at 0920-961-4934. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo, proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwag. Sorry gid nabili niyo minutos na tong garaman ulang ho. Sige yang pulmon yata kainat aga-aga. Basi makita tapag dito na galing ay kung may bagyo ay malisod. Hindi kita kalingling sa bugan. Sa pinalon kita nga mga minutos nga nabilin atan nga nga pag ililiba. Kay ampod na dalida good evening ma'am. Sa tanan niya mga members dalida family mayad niya gabi una para imong akwan parlor sa tindahan. Galing kon kaparehos ka kon nga kalbo hindi una ko karaki mo kapariban. Si Manuang Bernadette Larry Melchor Dominguez kay classmate Kagawad. Advance Merry Christmas. Kon matawaan man kitat kay gayunan hinaaga or sa Domingo, no? Aton nga maabuligan paagi sa pagtao insakto nga impormasyon. Arong talakay ta kay nga pamilya. Dapat makaraya nga sitwasyon may mga tawo gid baga kunta nga nagapagapit man, nagalaygay, ag mag-guide sa tama, no? Hindi nga singhan nga mag-create pampataranta rin ha. Shout out man kay Bao. Thank you so much sir. Congressman Papa Jess Marquez and family. Kama naman kay former Congressman Carlito Samson Marquez sir. Ha, good evening. Pati man shout out ko na pati sa mga staff na nasa sa Congressional District, First District ni Papa Jess Marquez. Pati man kay Sir Lasio. Sir, may yan gabi. Kinakasubo ko gid mga kasimanwa di kara na lang gidanay hasta aton nya pag ililiba sa Biyernes nga edisyon pala tuntunan. Standby man ay hopefully maabot to naton kung hindi man hinaaga next week. O pagtalakay man parti sa wagit pag-us-us nga nga presyo at gasolina sa Altabas. Pati man dong opening of lights sa December 10 sa Banwat Altabas. Sa tanan naton yung mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Calibo. Thank you so much. Before kita maglarga, ay raan na rusingit natin importante gid nga paanunsyo. Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, sa tanan yung mga kaikbataan na announce naman natin last night makaron ginagaw na gahatod sa ng uling kapahuwayan si Kasimanwang Arnie Crisia Concepcion Taiko sa hinaga nga adlaw December 6, 2025 alas 3 sa hapon dong misa ha. Ya mismo sa chapel sa may Acevedo Street, Poblacion, Calibo, Immaculate Concepcion Chapel, mga Kasimanwa. Bago igatod sa ng uling kapahuwayan sa Calibo Municipal Cemetery, nagapaysayod again anang mapinalanggaon nga nanay Kasimanwang Christy Concepcion. Energy Public Service. Energy Public Service. Sa tanan man nga mga nakakilaga, amigo-amiga kaigbataan Kasimanwang Sol Bronio Relente,
sa pag-abuton nga December 16, 2025. Uro schedule ko anang gubong pagkatapos ita alas 2 hapon nga misa sa St. Joseph the Spouse of Blessed Virgin Mary Parish Church, Poblasyon Banga, Aklan, Agigaton sa nang uling kapahuwayan sa Banga Municipal Cemetery. Paanunsyo halin sa anang mapinalang anang pamilya Brunyo and Relente, mga kasimanwa. Energy Public Service. Energy Public Service. Alas 7:26. Kabay pa mga kasimanwa, again, di kita magkalipat, magpangamuyo ag magpasagamat sa tanan ng mga grasya nga nabaton nato na pagkabatunon palin sa mahal nga Dios. Kabay untar mga blessings nga mga panumdum katon, magagiya katon nga maging blessing man sa iba. Aton nga partner technical kasimanwa ang Marlo Saraspe nga maga-birthday na aga. Ban sabi birthday. Overall supervision at amon nga CEO kun Chief Executive Officer kasi manuang Apple sa Raspe III para sa patas ag may tagipuso niya pagpanerbisyo publiko. Ako rin yung The Good Vibes Man kasi manuang Malbert Daliday number 107.7 Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko. Noche de Ronda. Ay, bangga!